Love Serye TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. How was it? Nakataas ang kabilang kilay na tanong ni Alex sa kanya. Tinulap-kulap ni Rayleigh ang mga mata at pinakiramdaman kung naroon pa rin ang pesteng insektong pumasok sa loob. Okay na, salamat. Maya-may sagot niya. Great. So, where are we again? She rolled her eyes, showing off annoyance. Kilala niya ang kaibigan na hindi ito titigil sa pangungulit sa kanya. Kung sa bagay, ito lang naman na nag-iisang taong pinagsasabihan niya ng kanyang mga sekreto. Kung hindi nga lang kilalang kilala niya ito, hindi imposibleng mapagkamalan sila ng ibang tao na nobyo niya ito. Hindi ito katulad ng ibang mga bading na lantaran sa publiko. Pinangangalagaan ng kaibigan ang reputasyon nito bilang tagapagmana ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Isa pa siya lamang ang tanging nakakaalam sa totoong pagkatao ng kaibigan. Nakilala niya ito nung nasa unang taon sila ng kolehiyo. Nagkataon kasing siya ang gusto ng lalaking crush na crush ni Alex. At buhat noon ay naging matalik na sila magkaibigan. Kahit pa man gusto na siya nitong sabunutan nung panahon bago pa sila magkakilala. Ito rin ang kumupkup sa pamangkin niya pansamantala nung umalis siya na walang paalam upang sundan si Achilles sa laot para isakatuparan ng mga plano niya kahit tutol ito sa mga balak niya. Inulan din siya ng sermon ng kaibigan na makabalik siya. Good heaven! She didn't succeed her evil plan. Labis-labis ang pasasalamat niya sa Diyos at hindi niya nagawa ang bagay na iyon, pero naroon pa rin sa dibdib niya ang guilt. Please, let's not talk about it. Yes, we really have to talk about it. Aba, paano na lang kung natsugi ang poging daddy ng pamangkin mo? My God, I can't even imagine myself seeing you miserable behind bars. Napayuko siya sa tinurang iyang iyon na bumahid ang lungkot at pagsisisi sa maganda niyang mukha. Paano nga kung napatay niya si Achilles? Nakatitiyak siyang hindi niya mapapatawad ang sarili habang buhay. The man she loved the most and the man who made her realize that revenge isn't the answer for her grief. I'm sorry. I don't mean to hurt your feelings. Umadha ang pagkabahala sa tinig ni Alex sa nakikitang guilt sa mga mata ng dalaga. It's okay. Naiintindihan ko. I'm also thankful na hindi ko nagawa dahil kung hindi ay baka. Nabitin sa dulo ng dila ang sasabihin niya at tuloy ang napahagulhol sa sakit na nadarama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapatawad ang sarili sa pakaisiping nagawa niyang pagtangka ang patayin ang lalaking sa isang saglit ay minahal niya ng totoo. Lumapit sa kanya si Alex at inalalayang makaupo sa tabi nito. Tahan na, ang mahalaga ay hindi mo nagawa. Let's cheers to that, but as a good friend of yours, ang tanging maipapayo ko lang sa'yo ay itama ang pagkakamaling nagawa mo. No, he can't. Asik niya. Sa isiping ipagtapat kay Achilles ang totoo, ay nagdudulot ng matinding takot sa kanya. Paano kung malaman nito ang totoo at kunin mula sa kanya si Hem? Hindi niya kaya. Hindi niya makakayanan dahil ito na lang ang pamilyang mayroon siya. Hindi rin siya nakatitiyak kung mahal nga siya ng lalaki, kagaya ng palagi nitong sinasabi sa kanya sa loob ng yate. But he has the right to know about this. He don't have to. Putol na ani niya sa sasabihin ni Alex. Really dear, listen. Your nephew needs to know about his biological father. Karapatan niya iyon bilang anak ni Achilles. I'm sure you will not going to like him growing up na walang kinikilalang ama. And besides, you are the one who told me even before that he was asking you about his father many times and most of the time. Lalo pa kapag may mga activities sa school na kailangan ng both parents. So, don't you think it is the right time to tell him the truth? Litanya ng kaibigan. Alex, please, I just can't. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya ang tungkol sa bata. Hinawakan nito ang kamay niya at bahagyang pinisil. Nagpapahiwatig na nasasabi lamang siya nito anuman ang mangyari. Ramdam nito ang sakit na bumabakat sa mukha ng kaibigan. I know you can, my dear. I know. Nasa tabi mo lang ako palagi. I'm sorry, pero hindi pa ako handa sa maaaring kahinatnan kung sakaling malaman niya ang tungkol sa bata. Mayaman si Achilles. Sobrang yaman at natatakot ako na ilayo niya sa akin ng pamangkin ko. Hindi lang yan, paano kung ipagtapat ang, oh my God, hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin, tuluyang napaiyak.
Napabuntong hininga na lamang si Alex. Patid nitong nahihirapan din ng kaibigan at natatakot sa maaaring gawin ni Achilles kapag nalaman nito ang tungkol kay Hem at sa pagtatangka ni Rayleigh sa buhay ng lalaki. Kung sa bagay ay hindi naman talaga iyon ganoon kadali na sa isang pitik lang ay masusolusyonan ng mga suliraning bumabagabag sa kanya. Magpapahinga na ako. Salamat sa paghatid. Aniyang mabilis na humalik sa pisngi ng kaibigan at nagpatiuna ng pumasok sa loob ng kabahayan. Hindi niya napigilan ang sarili na huwag lalong mapahagulhol. Nang dahil sa labis sa pag-aalala, sari-saring emosyon na naglalaro ngayon sa diwa niya. Tama naman si Alex. Karapatan ng pamangkin niya ang malaman ng katotohanan tungkol sa ama nito. Hindi rin naman niya gustong lumaki ang bata na walang kinikilalang ama, labag iyon sa kalooban niya. Ngunit ano nga bang dapat na niyang gawin? Kapag ipagtatapat niya kay Achilles ang totoo, tiyak na kukunin nito sa kanya ang pangangalaga sa pamangkin at hindi rin malabong kasuhan siya nito dahil sa pagtatangka niya ng pagpatay dito. At kapag nangyari iyon, tiyak na mapapalayo na siya ng tuluyan sa pinakamamahal niyang pamangkin. God knows how she suffered for those moments in her life. God knows how she hated herself. Lubos niyang pinagsisisihan ang lahat ng iyon. What's the party? Nakakunot noong puna ni Trev sa nagkalat na basyon ng alak sa loob ng kondominium ng pinsan. What took you so long? Sa halip ay sagot ni Akil na inihagis pagawi kay Trev ang bote ng beer. Mukhang hindi yata maganda ang pagbisita mo kay Alicia. To be exact, pananansyang anito bago binuksan ang beer at sunod-sunod na tinungga ang laman niyon. Humigpit ang pagkakahawak ni Achilles sa bote ng beer na hawak-hawak kasabay ng pagtiimbagang. Mind to tell me? Well, I'm sure I gave you the exact address, didn't I? Tina told me that you didn't take care to the meeting place with the clients. Pag-iiba niya sa usapan. Oh, that woman. Napapailing natura ni Trev. She's pain in the ass. He added as he drank more of his beer. Napangiti na lang ng pagkaksi Achilles sa sinabing iyon ng lalaki. He knows how his cousin hated his secretary. Ito kasi ang sekretarya niyang hindi nabola ng babaerong pinsan. So, what really happened back there? Pagbabalik nito sa kanilang usapan. I saw her. Panimula ni Achilles habang kuyom ang kanyang kamao. And she was with another guy. He gritted his teeth in furious in disbelief. Damn, napakunot noo si Trev. Another guy? I'm sure that guy aren't her lover. Nakapaskil ang pilyong ngiti sa mga labing pahayag nito. They were fucking kissing for goddamn sake. Tapos sasabihin mo, hindi niya kasintahan ang gagong yon? Nagpupuyo sa galit na singhal ni Achilles. Hey, chill out. Easy man. Pero sa halip na kumalma ay lalong binilisan ng binata ang paglagok ng alak. Nawari bang mauubusan ito? Damn her. Binusisi ko ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Kaya alam kong wala siyang kasintahan. At hindi niya nobyo ang nakita mong kasama niya. Baka naman nagkakamali ka lang na nakita. Baka iyong kaibigan lang niya nakita mo. By the way, I know the guy and is not really what you are thinking. What the heck are you talking? You mean, Achilles stood up immediately and walked towards the door na makuhang ibig sabihin ni Trev. Hey, where are you going? Mag-iinuman pa tayo. Call Tina to drink with you, he said and leave. Napamura na lamang si Trev sa huling salitang narinig buhat sa pinsan. Isinandal ni Rayleigh ang likod sa Celia. Pagkatapos ay marahan niyang minasahe ang sentido. Nang maramdaman ang pagpintig niyon, sumasakit na ang ulo niya sa pagbabudget ng mga bayarin sa buwang iyon. Habang lumalaki ang pamangkin ay palaki rin ng palaki ang mga gastusin niya. Ganun pa man, ay ayaw niyang galawin ang perang naitabi niya sa bangko para sa pag-aaral ni Hem. The thoughts of her nephew makes her heart filled with happiness. She really loved him so dearly. At na mahal din niya ang tatay ng pamangkin. Ang kasiyahan sa puso niya ay napalitan ng kalungkutan at pag-aalala. She felt the sharp pain inside her heart as she recalled how desperate she was to take revenge and murder him. Oh God, how despicable person she was. She doesn't deserve Achilles at all. Maybe her nephew don't deserve her as well. The thought filled her loathing. Napaiyak siyang isinubsob ang mukha sa sariling mga palad. Naninikip ang dibdib niya sa labis sa sama ng loob sa sarili. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung sakali man nagtagumpay siya sa kahangalan niya. Kung ilang minuto siyang natahimik na nag-iiyak,
ay hindi niya matukoy. Inangat niya ang ulo mula sa pagkakayuko, saka napukol ang atensyon sa entrada ng bahay niya. Guni-guni lang ba niya ang naririnig niyang tinig na lalaking gumugulo sa puso't isipan niya sa labas ng bahay niya? Pinahid niya ang mga luha sa pisngi. Pagkatapos ay inayos niya ang sarili. Kailangan na niyang umakyat sa taas at magpahinga. She was about to go upstairs when she heard the familiar voice again and again. "Open the door, Elish." The masculine voice commanded her as if he can see her from outside. Oh God, it wasn't an imagination. Achilles was outside. "Open up or I'll break this bloody door of yours." May warning sa tono ng boses na dagdag ng lalaki. Bigla siyang nataranta at hindi malaman ang gagawin. Mabilis ang pagsipa ng kaba sa dibdib niya. Did he came here to take her nephew? Or did he, oh my gosh, ipapakulong ba siya ni Achilles dahil sa pagtatangka niya sa buhay nito? But no one knows about it except Alex. Bago pa man mapag-isipang mabuti ang gagawin, ay tila may sariling isipan ng paa na kusang humakbang patungo sa pinto. Abot-abot ang kabang pinihit pabukas ang doorknob. Pakiramdam niya ay nakalimutan niyang huminga nang matambad sa harapan niya ang lalaking hindi niya kailanman inaasahang magagawi sa bahay niya. She swallowed hard, napahawak sa pinto na waring doon kumukuha ng lakas upang hindi mabuwal. "What are you doing here?" she stammered. Iniwas ang paningin dahil pakiwari niya ay hindi niya kayang titigan ng matagal ang lalaki. Nakaramdam siya ng takot dahil sa matalim nitong mga titig sa kanya. "Iyan lang ba sasabihin mo?" Tinulak nito ang pinto, dahilan para mapaatras siya sa loob ng kabahayan. "Why did you leave, Elish?" Humakbang pa ito palapit sa kanya and pinned her against the door na mabilis nitong naisara. "How did you find?" Napalunok siya. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa bilis ng pintig niyon. Only God knows how much she misses this man. Hindi ito kailanman nawaglit sa puso't diwa niya. Oh well, galante nga pala ang mga lalaki. He can even hire the most excellent and highest paid detective in the country just to find her. "Don't fucking answer me with a question, lady." He gritted his teeth. Ang mga matay hindi humihiwalay sa pagkakatitig sa kanya. "Do you think I can find you, sweetheart?" His voice became soft as he reached her face with his hands. Pinadaanan ng daliri ang mga labi niya. "I miss you so much, Elish." "Hindi ako si Elish." "You are always be my Elish." Kahit bumalik man ang mga alaala mo, he then stroked her hair with his fingers and smelled them. "I miss your smell, sweetheart." "Hindi ka na dapat pa napunta rito." Aniya sa halos nanginginig na tinig. At bakit hindi? Iyon ay dahil bumalik na ang mga alaala ko. At kung ano man na namagitan sa atin sa loob ng ilang linggo, ay kinalimutan ko na. Sana'y ganun ka rin. Oh God, that's a lie. Hiyaw ng isip niya. Binalot ng sakit ang dibdib niya sa tinura niyang iyon. How could she forget those happiest moments of her dear life? Those memories of her with Achilles were the best thing that ever happened to her. How dare you say that? Please let me go. She tried to push him away from her, pero napasingap siya ng huli nang kabigin siya nito. Ang sunod niyang namalayan ay sakop na ng labi ni Achilles ang bibig niya. Mabalasik, marubdob at mapangahas ang klase ng mga halik na pinataw nito sa mga labi niya. Sinubukan niyang magpumiglas pero higit na malakas ang lalaki kumpara sa kanya. She was gasping for air na makawala sa mga halik nito pero hindi man siya. Nakahuma ay binihag muli ng mga labing gutom ang tila namamaga niya ng labi. Pakiramdam din ni Rayleigh ay nanlalambot na rin ang mga tuhod niya at natatangay na ng kapusukan ng lalaki. She deliberately closed her eyes at napayakap sa dibdib ni Achilles at kusang gumanti sa mga halik nito na maging maingat at marahan ang pagsakop nito sa bibig niya. She moaned inside his mouth when Achilles French kissed her. Nagsimula na ring mangialam ang mga palad nito. Sa likod at ibang parte ng katawan niya, pagkuwan ay pinutol nito ang paghalik sa kanya. Kapwa pa nila habol ng paghinga na maghiwalay ang kanilang mga labi. "Now tell me, did you forget my kisses, huh?" He teased her. She was about to say something but Achilles sealed her mouth with his famished lips. He reached her waist and carried her while continued kissing her. Nilapag siya nito sa ibabaw ng mesa. Tell me that you miss me too," he asked in between their kisses. "Achilles, hindi mo ba namimiss ang ginagawa kong to sa katawan mo, sweetheart?" He pinched her nipple that sent a millions of electrifying voltage running through her vein.
Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lakas upang sawayin ito sa ginagawa nitong kapanghasan sa katawan niya. Of course, she was wearing a pajama and not wearing bra for God's sake. She moaned in pleasure when Achilles started to massage her breast. Ang sunod nitong ginawa ay pinaghiwalay ang kanyang mga hita and rapidly pulled down her pajama. Tumambad sa harapan nito at bahaging iyon ng katawan niya. Binalikan ng mga labi nito ang bibig niya, habang ang mga palad nito ay malayang humahaplos sa buong katawan niya. "You failed to answer me, sweetheart." "Oh, ay." Mahabang ungol ang naisagot niya nang paglandasin ni Achilles ang daliri nito sa kaumpukan ng pagkababae niya, saka ipinasok iyon. "So, you want to forget this katulad ng sinabi mo?" He then smirked and pulled his finger out of her cunt. She protested when he did that. She glared at him with frustration. "Put it back. Put back that, sweetheart. I thought you want to forget this." She cleared her throat. "I want you to make love with me, Achilles," she said helplessly. "I miss you so much too and I will die if you don't take me right now." Sapat na iyon upang maibsan ang galit sa dibdib ni Achilles. Muling inabot ng mga labi nito ang bibig niya, saka muling ibinaon sa loob niya ang kanina'y bumitin sa kanya. He pulled and pushed his fingers inside hers as they continued kissing each other. Kung paanong nahubad ni Achilles ng ganun kadali ang pangitaas niya, ay hindi na iyon mahalaga. Mas binibigyan niya ng importansya ang ligayang nalalasap at nadarama sa piling nito. Napakapit siya sa mesa nang maramdaman ang nalalapit niyang kasukdulan. She cried in delirium when she reached her climax. "Where's your room, sweetheart?" Namumungay ang mga matang tanong ni Achilles sa kanya. "Sa taas, sa kanan." She was breathing raggedly. Kinarga siya ni Achilles hanggang sa marating nila ang kanyang silid. Pagkatapos ay marahan siya nitong nilapag sa kama. Si Rayleigh ay matama ng pagkakatitig sa lalaki, na ngayon ay kinakalag ang sariling kasuotan. She swallowed hard as she kept on eyeing his perfect masculine body. Namumungay at nangingislap ang mga matang nakamasid lamang si Rayleigh sa paghuhubad ng lalaki. "Let me," she volunteered ng maliliit na saplot na lamang ni Achilles ang hindi pa nito nahuhubad. Her lens sprang in front of her face when she took off his brief. She swiftly touched his hard-throbbing mouth, watering masculinity, as she kissed the tip of his manhood and then took him inside her mouth. Achilles moaned in pleasure when she continued giving him satisfaction. Inabot nito ang buhok niya at iginiya sa ritmo ng kaligayahan. "That's enough, sweetheart. I don't like the idea of coming inside your mouth." Inalalayan siya nitong tumayo at pinahiga sa kama. "Spread your beautiful legs for me, my sweetheart." Nakakaunawa naman si Rayleigh na agad na sumunod sa nais ni Achilles. She spread her legs wildly just to give him free access to heaven. They were both moaning in ecstasy when Achilles completely filled himself inside her, deep inside her. Yumakap siya rito at sumabay sa bawat sayaw ng katawan. Sa ibabaw nito, ang ungol ay nasundan pa ng malakas na halinghing na sinabayan ng malakas na pagyanig ng kama. He pulled out, pushed deep, his super big, long and hard shaft again and again, until they cried in pleasure when they both reached the realm of happiness. Ibinagsak ni Achilles ang sariling katawan sa ibabaw niya at isinubsob ang ulo sa leeg niya habang ang pagkalalaki ay nanatiling nasa loob ng katawan niya. Sa muling pagtatagpo ng kanilang landas, ay muling nag-alab ang pag-ibig na kanilang nararamdaman. Paano nga ba ipagtatapat ni Rayleigh ang mga katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.